Please support my channel by clicking the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Power! So yun guys, papunta na dito si Pops, yung ginawa natin na SSX na dilaw. Babalikan niya na ngayon yung mga orders niya. Ikakabit na natin mamaya. Pero medyo maulan ngayon ano. Tatanggalin ko na muna ulit ito, tapos babalik natin yung mga stock ano niya, then finishing natin. Next na punta niya dito, i-uwi niya na nakakabit. Pero sa ngayon, balik muna natin yung stock niya, na-fit na natin lahat. Inaantay na lang natin yung si Pops Franklin, si Bong, yung ginawa natin itong dilaw na to. Ito na yung part 2, installation na mismo. A few moments later. Guys, dumating na si Pops. Inulan pa siya, kaya nakakapote pa. Ito yung last time yung sa part 1 natin. Ilalagay na natin yung mga orders niya na finish na natin. So Pops, ready ka na? Ready. Power! Yan, simulan na natin. Dapat pag ganito yan siya. Ito na yung tail assembly natin. Ito na ikakabit na natin. Ready na lahat yan. Ito, request lang ni Pops to, pero meron tayong kasama talaga dyan na universal plate holder. So ito, pinalagay niya sa kanya to. And ito, kasama tong integrated tail light dito sa tail assembly, saka itong sa signal light and tail light na rin. Nakalinis na rin yung mga wirings. So i-convert lang natin mamaya yung iba rito. Para malaman yung legit na galing sa Motoped yung gawa, meron tayong etiketa. Ito, kitang-kita yan siya dyan. Meanwhile, Ito yung sa tangke ng SSX. Yan. Meron na rin tayong etiketa nito. Yan. Tapos rubber matting dito para hindi masgas sa tangke. So yan, install na natin. Pag-install lang, ganito lang. Nahin mo muna pag ganito. Tapos buka mo ng konti. Unti-unti mo siyang paluin paloob. Tapos unti-unti mo siyang itulak hanggang gumit na dito sa bilog. Tangka. Yan. Kapag nagitna na natin siya, check mo naman dito kung pantay na siya. Kasi ito ang gagawin nating parang pinaka-lock dyan. Saka dito. Ito, magbubutas kayo dun sa parang pinaka-stock fairing nyo. Doon natin siya lalagyan na tornilyo para hindi siya umaangat. Ito yung mga nut na ilalagay mo dito, pang-lock. Medyo mabusisi lang to kasi susungkitin to sa ilalim. Pero itatapat mo lang naman siya. Isang nut lang ang kailangan mo dito, okay na to. Hindi mo kailangan ng dalawa dito. Kasi lock lang naman siya. Tapos ito, idudukot mo dito sa ilalim. Ito yung sinasabi ko na mabusisi. Tatapat mo lang naman siya. Kapag natapat mo na siya, self-locking nut naman siya. Once na malak mo na to, hindi naangat tong tangkay na to. Kahit isa lang yan, okay na yan. Bigyan mo muna ng
rubber matting para walang papasok na tubig dito sa loob. Ito, may rubber matting tayo. Lagay natin yan dyan. Kailangan natin sigipan tong sa gilid. Ito kasi yung parang magtutulak dito sa magkabilang side para yumakap dito yung upuan. Yan. Next. Ilagay natin. Ilagay. Makayakap na yung upuan. Magkabilaan. Ayan. Lock natin to, then lagay natin yung para sa susian dito na part. Tulak nyo lang siya dito guys kasi nadagdagan na siya ng usog dito dahil sa tank enhancer. Natural lang yan kasi nagdagdag tayo ng space. Saka natin lagay ito sa lock ng upuan. Yan. Kaya ito guys, tinupi natin kanina kasi tatama yan siya dito mamaya sa ilalagay natin. Ito yung part na yun. Yan, ililipat natin yung susian dito. Nakaganyan siya dito Kunin natin siya sa stock. Okay, kunin natin yung susian dito, yung mechanism na to, dito sa stock. Ito, ililipat natin siya dito. Lang yan ito. Makukuha nyo na kaagad itong susian. Ito yung susian niya. So bago yun, sinising muna natin. Medyo grasa-grasa Ang paglipat na itong susian na to, itong parang naka-usli na to, itututok mo siya dito sa may konting uwang dito. Pasong muna siya. Tapos yan tutok mo siya dyan kasi yan yung parang pinaka-lock niya para hindi siya umikot. Stopper. Yan. Ganyan siya. Tapos sa likod, ito, lagay mo siya dyan. Then ilagay mo yung pinaka-lock niya. Pag nailagay mo na yung lock, hindi na siya iikot. Pag sinusihan mo siya, nag-i-stop na siya, umiikot na rin yun nandito. So para gumana yung mechanism niya, kunin mo na yung kable na to, tapos ilagay mo siya dito. Dapat ganyan siya. Pailagay mo tong kable niya na yan, para na tong ziplock na to. Ganito yung itsura niya. Make sure na nakalubog. Yan. Okay na yan. Saan mo siya i-lock dito. Meron yan clip, yun yung parang pinaka-lock niya. Ngayon muna todo i-lock, nag-adjust pa tayo ng konti. May pantay mo siya. Sa sikipan para kumagat yung clip niya. So para malaman natin kung gumagana na yung ziplock niya. Ayan sinusiyan mo to, dapat gumagalaw yun ang mechanism niya dito. Ayan gumagalaw na siya. Ayan So yun, okay na. So ito yung upuan natin na kasama dito sa tail assembly. Yung pillion seat niya, custom din to. Pinagaan na rin natin sa style ng sa upuan ni Pops. Para mag-lock lang dyan, kailangan itong parang pinaka-U na to, ito yung paglalak dito. I-testing na natin yung upuan niya. Gitna mo na siya ng konti dito. Pwesto mo siya dito. Bago mo siya i-chop sa gitna. Ayan, lock na siya. Pag sinusiya, kailangan aangat to. Ayan siya. Ito na yung sa tail niya, di ba? Dito yung susiyan niya. So yeah. O nga pala, adjustin na natin yung mga wirings. So yung connection nito, gagawin natin siyang plug and play para dito. Yung sa stock na connection, puputulin yun, then doon natin ipagdudugtong tong mga to. Actually, ang kailangan lang naman idugtong dito is tatlo. Itong black for ground, itong green for tail light mismo, and itong red, ito yung brake light. Tapos itong brown at saka yung yellow, ito yung mga signal light. Convert muna natin. Balatan muna natin siya, gamit tong Greenfield na quark crimper. So pagdugtungin na natin siya. Ito yung kanina. Unahin natin yung connection ng ground or yung negative niya. Mula dito, itong green, dito sa black. Next natin, itong pinaka tail light. Itong brown sa green. Then itong yellow with green line, dito naman yan siya sa red. Yan ang brake light natin. Kaya natin siya inihinang para hindi siya nabubunot. Okay, disclaimer lang, hindi po tayo professional na electrician, kaya hindi ganon kaganda yung hinang. Pero andyan pa rin naman yung purpose niya. Plus, yun. So, natin siya ngayon kinisin. Ikalat natin yung soldering iron para hindi siya yung parang bato yung itsura. Yun. Nahinang na. Saka natin ngayon siya i-close. Instead ng tape, ilagay natin yung shrinkable tube para malinis siya tingnan. Para hindi rin pasukin na tubig.
maganda kapag nagagamit kayo ng tape, huwag niyo yung parang pinabatak, putulin niyo ng maayos para maganda yung kapit niya sa mismong pinagkapitan niya. Pagdugtungin na natin, kaya yan sabi ko, plug and play na siya kapag ginawa natin yung ganong method. Ito yung pinaka main terminal niya, ito yung sa bago na taillight. Yan. A few moments later. Pag binuksan natin yung taillight natin, yan, ganyan siya. Yung lagyan natin ng mga zip tie para malinis siya, no? Organize siya. Ito, lalagyan natin siya dito sa gilid para magamit tong U-box uli dito. Hindi natin inalis yun at mas maluwag na U-box na yan siya. Yan, hanggang ilalim mo. Ito, pwede nyo rin paglagyan. Ang taillight natin, yan. Magana yung brake light nyo. Sa left, yan. Magana parehas yung hazard niya. Meanwhile. So ito na yung head cowl. Plug and play lang to, no? Yung. Natapos na natin yung installation ng body kits natin dito kay Pops. Boom. So pina-final checking na lang namin. Then mamaya pabiyahin na rin siya pag medyo tumila na yung ulan. Pingin na lang ako ng honest review dito. Para kung may ma-improve ba tayo, di mas okay. Kasi yun naman talaga ang dinanghabol natin eh. Mga Paps, mga may pa-shoutout ka. Shoutout sa mga kaibigan ko drive. Drive na tayo, pwede na. Ayan, so ito na yun. Lagyan natin head cowl mask. Lagyan natin yung tang enhancer. Ayan. Okay, ganyan na siya. Tapos yung full modified tail assembly. Itong buong likod na to. Ayan. Yan. Then, ito. Yung sa likod niya, yung mga taillight niya. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa episode natin na to, na vlogs natin. Kasama natin si Pops dito, pang part 2 na natin to eh. Ayan, Pops, power. Ayan. Malaking gulong at saka kapuloso. Kakapit din yun kahit sa mga basa eh. Yun o. Okay. Salamat po, salamat. Ingat. Thank you, Pops. Ay, Pops, ingat ka.
guys, nandito tayo sa JRS. Yan. So yun, pinadala na natin yung mga orders ng first batch to Iloilo, to Aklan, to Pasig, to Batangas. So yan, maraming salamat sa mga suporta. Ready na tayo ulit na tumanggap ng orders para sa second batch. Kaya message lang kayo guys sa Motofight Power.